Yes. Natin agad-agad na nating tawagin si Senate President Pro Tempore at ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala pong iba kundi si Senador Panfilo Lacson. Magandang umaga po, Senator, and welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Yes, magandang umaga, magandang linggo ng araw ng linggo sa atin lahat, Nympha and Isa. Opo, good morning, sir. Sir, para po i-remind ko lang yung ating mga listeners, mga viewers natin sa YouTube at saka sa Facebook. Si Senator Panfilo Lacson po, Senate President Pro Tempore, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee at idinaos yung ika-4 na pagdinig sa ilalim na ng kanyang chairmanship nitong nakaraang araw. At narinig natin, sir, yung mga nakakagimbal pa rin na mga information tungkol po sa katiwalian. Ngayon, sir, ang una namin sanang gusto malaman, anong update kay Bryce Hernandez? Si Bryce Hernandez po yung pinayagan ninyo, sir, kahapon na lumabas, kumuha daw po ng mga dokumento sa kanyang bahay. Nabalitaan ho ba kayo kung yung nakuhang mga dokumento daw, marami daw po ebidensya na magagamit sa inyong investigasyon po? Papunta tayo doon, kasi kailangan ma-preserve natin yung tinatawag na chain of custody. Para kung sakaling mayroong mga seryosong ebidensya ron, pagdating sa pagdinig, kung sakaling aabot sa korte, maliwanag yung hindi mabe-break yung chain of custody na tinatawag. So pinapaayos namin lahat, may mga inuwi sa mga dokumento, computer at lahat, may susundin tayong proseso. At yun ang pinaghahandaan namin ngayon para bukas, pwede na mabuksan lahat yon. Kaya sa ngayon, nakasil pa yon kasi nung kinuha, nakasil lahat yon. Pag inansil natin, meron tayong susundin na procedure para hindi, sabi ko nga, para ma-preserve yung chain of custody. Bali po, Sige, ikaw muna. First question po, Senator Panfilo Lacson, when po yung susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee? And second, yung po bang mga naibigay or nakuha ni Bryce Hernandez na mga possible evidences, yan po ba'y maipipresent doon sa susunod nyo pong pagdinig? Pagka na-i-process yan bukas, Monday, under yung sa pagsunod sa procedure na sabi ko, pwede mai-present yan sa Tuesday. Ako nagpatawag ng pagdinig. Kasi may mga bago ring developments. Okay. So, sir, kasi doon po sa unang pagdinig po ng Independent Commission for Infrastructure nung Friday, humarap po itong si Bryce Hernandez at ang sabi po ni Mayor Magalong ay, Mayor Benjamin Magalong, ay nag-tell all daw po at yung nakita namin, sir, sinurrender yung isa niyang GMC, isang luxury vehicle at masusundan pa raw. Sir, paano po ito in-appreciate ninyo bilang chairman po ng Blue Ribbon Committee? Pagpapakita na ho ba ito ng good faith? At in-expect nyo ho ba talaga na magte-tell all na rin sa Senate? Kasi meron pa siyang hino-hold back nung nasa hearing po ninyo nung Thursday, sir. Hindi, nag-hold back siya dahil sinabi niya mahirap magturo ng walang katibayan. Opo. Kaya nga napag-isip-isip namin ni Senate President Soto, napayagan siyang lumabas kahapon. At gano'n na nangyari, lumabas siya from 6 a.m., bumalik siya ng 6 p.m. So yun nga, may mga nakalap siya mga dokumento na hindi pa namin alam kung ano yon kasi nakaselyo pa yun seal pa yun So maganda yung development, kaya lang hindi ako makapag-komento sa sinabi ni Mayor Magalong kasi hindi man ako privy kung ano yung mga nabanggit niya doon sa nung humarap siya sa ICI. So maganda yung nagkakatulungan at ito alam naman ito ni Mayor Magalong na yung pagdinig ng ginagawa namin sa Blue Ribbon, hindi ito kompetensya. Na tulad ng ibang perception na parang napahatid sa ating mga kababayan. Complementary po ito. Magko-complement kami lagi at kung ano yung makahalap namin, eventually ang bagsak noon kung hindi sa ICI, diretso sa ombudsman. Dahil ang ICI, remember, recommendatory rin yan Pero nagtitiwala naman kami sa composition ng ICI, Kaya lahat na makakalap namin na merong evidentiary value. Kasama na yung na kung may makikita kami na merong value na ebidensya do sa mga nakuhang mga dokumento at pati yung computer ni Bryce Hernandez, eventually sa kanila namin ipapadala yan. At least do sa aspeto ng prosecution. Kasi sa amin, ang main mandate namin is in aid of legislation. At meron na nga kami pinaprepare na possible na mga panukalang batas patungkol do sa mga nauna ng natuklasan, do sa mga nauna na rin pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sir,
dito po kay Bryce Hernandez, ano yung particular na gusto po ninyong malaman? Tama ho bang sabihin, sir, na ang gustong malaman dito yung, gusto natin sa kanya, maipakita niya yung katibayan nung sinasabi niya na nagbigay sila ng SOP sa dalawang senador? Hindi lamang sa dalawang senador, kung sino pa yon, kung sino pa man yon, at meron siyang katibayan. Kasi nananatiling aligasyon, yung sinasabi niya kina Senator Jinggoy, Senator Villanueva, maski kay Congresswoman Mitch Bayon, yun, nananatiling aligasyon yon, hanggang wala siya na ipapakitang katibayan. Ngayon, pag may napakita siyang katibayan, edi may isasubmitin namin yon sa concerned authorities like the ICI para ipagpatuloy nila yung kanilang investigasyon patungo sa prosecution. Kung wala naman may ipapakitang katibayan si Bryce Hernandez o kung sino pa man, in fairness to Senator Jinggoy and Senator Villanueva, tama lang naman na sabihin natin walang katibayan. Nasabi ko na rin dito sa mga naunang interview sa akin na sa ngayon, dalawa pa lamang yung elemento na establish natin. Yung testimonya ni Bryce Hernandez at saka yung napatunayan na validate doon sa GAA sa pamamagitan through the regular budget pati doon sa unprogrammed appropriations na meron talagang as previously described ni Bryce Hernandez, meron talagang existing na mga proyekto. In the case of Senator Villanueva, 8. In the case of Senator Jinggoy, 7. At na-establish din, sir, at na-establish din, sir, na meron nga yung binanggit niya pong budget insertions, yung 355 million na sinasabi niya kay Senator Jinggoy at 600 million na allegedly kay Senator Joel. Totoo yun. Pero hindi maliwanag kung si Senator Joel ba at si Senator Jinggoy ang nag-insert nun, di ba? Hindi pa rin na-establish yun at mahirap establish yun. Ngayon, kung meron siyang katuba, ibang usapan na yun pag may naipakita siyang proof o ebidensya na talaga nagbigay siya ng kickback, meron ng criminal case yun. Sa ngayon, wala tayong maibabatong criminal cases against the 2 senators in fairness to them. Gusto kong bigyan diin yun. Hanggang pagbibintang pa lang yun, na ginawa ni Bryce Hernandez. Kaya napaka-importante. Kaya naisipan kong ipagpaalam kay Senate President Soto, napayagan na lang siya para mas lumiwanag kasi nakabitin merong cloud of doubt hanging over the heads of Senators Jinggoy and Joel. Kailan ma-clear natin yung air Kung meron bang, ngayon, kung meron naman talaga ebidensya, pasensya na. Talagang patungo sa investigasyon, patungo sa prosecution. Kung wala, at least makita naman natin na wala talagang katibayan maipapakita laban doon sa dalawang senador at kung sino pa man na mababanggit pa. So kung makapaglabas po si Bryce Hernandez ng ebidensya, laban man po sa dalawang senador o kung sino man, sige, sabihin na natin doon sa dalawang senador, kayo po, kahit kasamahan ninyo, hindi kayo mangingime na i-dig deeper pa ito at i-rekomenda silang kasuhan? Totoo yun. Hindi. Agad-agad kasi meron namang na-create na yung ICI Opo. Agad-agad, maski hindi pa tapos yung aming pagdinig at wala pang committee report, ipapadala ko na yun, yung party na yun. Kung sino man yung mga naituro pa at may ebidensya, ipapadala na namin sa ICI kagad yun para mapadili rin yung kanilang ginagawang investigation. Ayun na po. And then sir, si Bryce Hernandez, aminado na sila na maginawa silang katiwalian. Ito nga, magsasauli ng sasakyan kasi inamin niya na hindi dalawa naman... pa raw na isosole. May Lamborghini tsaka Ferrari. Lamborghini. Sabi niya po, di ba sir, hindi naman daw nila pinaghirapan. So aminado naman. Pati JP Mendoza, umamin na rin sa kanilang kalokohan. Henry Alcantara na lang, dating district engineer, ang hindi pa umaamin, although nakita na inamin din niya eventually yung litrato niya na nasarap niya yung pera Opo. Sir, dun sa sila lang ba talagang nagkakaalaman nito? Kasi naalala ko po sa hearing, may binanggit si Bryce Hernandez, sir, na Undersecretary Bernardo ng DPWH. Sir, hanggang Bryce Hernandez and Henry Alcantara ba o may mas mataas pa sa kanila na matutumbok na mastermind? Malalaman natin sa Martes, no? Pinaredy ko lang yung imbitasyon kay Yusek Bernardo. Dahil nabanggit na rin siya noong nakaraang pagdinig, hindi ba? Opo. Tama, siya yung parang may kinalaman sa pag-a-appoint sa kanila. No, at saka nakita naman yung litrato niya, kasama sila lahat yung buong team ng 1st District Engineering Office, Bulacan, ano? So yun, on the basis of that, may basihan naman na ipatawag
si Yusek Bernardo, dating Yusek Bernardo. Opo. So pinaparedy ko lang kasi naghihintay pa kami ng mga iba pang developments para meron namang saysay kung sakaling siya'y dadalo. Pero hindi pa namin napapasend out yung para kay Yusek Bernardo. Pero sa iba ipapadala na today para sa Tuesday at 9 o'clock in the morning, mag-resume na yung hearing ng Blue Ribbon. Kasi nga nasabi ko na, meron kami na-expect na mga bagong developments. Sir, meron po kasing kino-quote kayo sa isang news na nabanggit ho ninyo na ang mastermind dito ay si Yusek Bernardo. Siya po yung pinakang boss ni Henry Alcantara. Hindi ko sinabing mastermind. Sinabi ko lang na probably mas may nalalaman pa siya sa itaas pa ni na Alcantara at saka ni Bryce Hernandez. Kasi siya nga yung responsable sa pag-appoint. At mga bata niya talaga to eh. Sina Alcantara, sina Hernandez. Makita mo naman, nandun siya. Anong ginagawa niya doon sa, sabihin natin, sa opisina o kay sa tambayan? Nandun, kompleto yung barkada ron eh. Pati yung sinasabi kong bagman ni Alcantara, nandun din yung Loren Cruz. Pinaimbita rin namin yon. Tapos nandun si Hernandez. Nandun buong barkada yun eh. Yun na yung BGC boys eh. Anong ginagawa ni Yusek Bernardo do sa pagtitipo na yon? So meron din siya ipapaliwanag. Yun ang sinasabi ko. Sir, kasi kung paakit tayo sa Bryce Hernandez to Henry Alcantara, Alcantara to Undersecretary Bernardo. Sir, nasaan po sa picture na ito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Meron din kami invitation sa kanya. Kasi yung sa kanya naman, siyempre, siya yung appointing authority. Hindi ba? Kasi siya yung dating DPW Secretary eh. Ano yung kanilang samahan ni Yusek Bernardo patungo dito sa pababa, dito sa First Bulacan District Engineering Office. Kailangan ma-establish natin yon. Kasi so far, ang na-establish pa lang natin, yung connection niya kay Rene Maglangke, kay Bernardo, hindi ba? Yung magkakasosyo po sa negosyo yung mga anak nila. Anak. Okay, so maraming kahit nag-resign si Secretary Bonoan, former secretary, meron pa rin pong hindi pa siya ligtas, sir. Meron siyang mga kailangang ipaliwanag dito, and even Yusek Bernardo. At the very least, meron silang dapat ipaliwanag, no? And remember, yung testimonya rin ni Sally Santos, napakamahalaga doon. Hindi pa rin na-resolve 'yon. Dahil kung ito-total mo 'yon, 'di ba 41 million, 165 million at saka 457 million. Mahigit 600 million 'yon na dineliver niya. Do sa District Engineering Office mismo. Ano nangyari sa pera? Kani-kanino napunta 'yon? Tapos ano ba yung kalakaran? Ano ba yung SOP nila? Kung saan nanggagaling yung perang pinanglalagay nila? Dahil sa mga natuklasan natin, 'di ba? Sa National Expenditure Program pa lamang, may insertion na. Pagkatapos sa BICAM. Ano yun ang gusto nating malaman, mabuklat. At sana, dahil na-contempt si Alcantara at na-detaine siya, sana nakapag self-reflect siya, nakapag-isip-isip, para nang sa ganon, pagdalo niya ulit sa Martes, baka sakali may maliwanagan tayo. Senator Panfilo Lacson, paano po yung mga diskaya, yung mag-asawa, yung si Curly at si Sarah, ano po yung plano sa kanila? Nung Friday, di ba nagpunta sila sa DOJ dahil nga meron silang nag-apply sila, gusto nilang maging witness. Gusto nila ng protection. Kailangan makipag-ugnayan kami kay Secretary Remulla at malaman sa kanya ano ba yung kanyang sentimiento. Kasi nga, nagpunta nga na nga sa DOJ upon the request of Senator Marcoleta. At nakapag-usap na silang initially noong nagkaroon kami ng pagdinig last Thursday. Kasi pinagbigyan ko sila, humiling si Senator Marcoleta noon kung pwedeng magkaharap si Curly Diskaya at saka si Secretary Remulla. Naganap yon pero hindi namin alam ni Senate President Soto anong napag-usapan. So siguro initial na napag-usapan nila ay mag-report o makipagkita yung mag-asawa kay Secretary Remulla. Yung gusto naming maliwanagan din kung ano yung pang-una o at least preliminarily, ano ba yung sentimiento, anong tingin ni Secretary Remulla kung tatanggapin ba yung mag-asawa sa Witness Protection Program. Liwanagin ko rin na isa, Nympha, no? Yung Witness Protection Program, first step pa lang yun. Hindi ibig sabihin na pag pumasok ka sa Witness Protection Program, automatically, state witness ka na. Hindi.
yung witness protection program parang kinukonsidera ka pa lamang kasi binibigyan ka na ng protection ng programa. Pero subject to evaluation pa ang dadaanan nila kung sila pa'y gagawin ng ordinary witness or witnesses o sila i-accuse muna at tapos i-considera na i-discharge ng korte as state witnesses. Napaka-preliminary niyang witness protection program. So, tsaka kasi ang sakit sa loob ng ating mga kababayan, ang dami hong nagagalit na na i-consider sila man lang na witness. Samantalang unang-una ang laki-laki nung nakuha nila. Sabi nyo nga po sir, di ba 207.25 billion pesos sa past 10 years. Malaki pa po sa 9 to 10 years, yeah. Kasi 2016 hanggang 2025. Opo, mas malaki pa sir sa budget ng TESDA. Tiningnan ko budget ng kasi pag kung 10 years yun, yung 207 billion, so average na 20 billion a year. Ang TESDA budget sa isang taon, 20 billion. So malaki pa yung budget nila so, yung kontrata nila. So sir, mga completed yun, hindi ito yung naka-award lang, hindi ito yung nasagaa lamang. Completed projects, ibig sabihin, nakumpleto na bayaran sila dun sa 207 billion na yon. Opo. So sir, ano po yung assessment nyo? Deserve ba nila na bigyan sila ng protection ng gobyerno? Kasi, kung sinasabi nilang gusto nilang protection, ang dami nilang pambayad ng security, private security. Hindi para sa atin yon. Ano yon? Domain yun ng DOJ. Kaya nga mismong si Secretary Remulla ang hands-on na nag-i-evaluate sa kanila. Wala tayong kinalaman pa doon except of course yung Blue Ribbon, yung komite at yung Senado. Mayroon kaming parang karapatan na magrekomenda. Dahil nasa poder namin itong mga ito, kami yung initially magre-recommenda kung tatanggapin ba sila sa witness protection program. Kaya importante rin, at I think sa Monday, mag-uusap kaming tatlo ni Senate President Soto, Secretary Remulla, ako. Meron kami naka-schedule, alam ko sa Monday para mapag-usapan namin yung ano ba yung preliminary na pwede naming, preliminarily, anong pwede naming gawin kina Diskaya, dito kay Bryce Hernandez, at kung sino pa man na nag-a-apply na ma-admit sa witness protection program. So sir, what would it take po for you to recommend the Diskayas po para sa state protection o witness protection, dapat sir? Bang magsauli muna ng yaman? Hindi. Kaya nga importante yung binigyan namin siya ng legislative immunity, di ba sila? Dahil humiling sila. Yun ang test of credibility, at least sa amin. Kung meron ba kaming, kung matuwid ba na i-recommend namin sila na may pasok sa witness protection program. Of course, recommendatory sa amin. Subject pa rin yun na kung i-approve ni Secretary Remulla. Pero yun ang initial test, no, na mag-undergo sila ng test ng credibilidad kung sila ba'y karapat-dapat na ma-recommenda ng Blue Ribbon Committee. Nasabi ko na nga, kasi di ba panay-invoke ng right against self-incrimination ni Carly Diskaya. In spite of, ginrant na namin yung kanyang request para sa legislative immunity. Bakit pa siya nag-i-invoke ng right against self-incrimination? Samantalang si Bryce Hernandez, todo-todo, na nagsalita na siya. In-acknowledge niya na natanggap niya yung 457 million from Sally Diskaya, Sally Santos, at saka kung sino-sino pa. Marami siyang inamin, kaya lang may hangganan yung kanyang inaamin. At sinabi niya nga, kung walang katibayan, mahirap naman din siya magturo. At naintindihan ko naman yun. Ayun, opo. So, ang kondisyon pa rin, sir, para po i-recommenda ninyo na mabigyan ng protection o sa ilalim sa DOJ Witness Protection ay magsalita talaga yung kumpleto. Oo, kasi in-explain namin sa kanila, lahat ng sasabihin nila doon sa pagdinig, hindi pwedeng gamitin laban sa kanila. Hindi pa ba maliwanag yun? Bakit si Carly Diskaya tuwing tatanungin? Sasagutin niya si Senator Risa Ontiveros ng, I invoke my right against self-incrimination. Humingi ka na nga ng legislative immunity, ginarant na sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Sa amin, initially, hindi siya karapat-dapat.
Kasi nag-aano lang siya, opportunistic lang yung kanyang paghiling na maisama sa Witness Protection Program. Hindi naman siya nagko-cooperate. Pero kayo po, Senator Lacson, sa palagay niyo ba nag-hold back pa itong mga Diskaya, si Curly Diskaya? Kumbaga meron siyang... May pinangalanan na kasi sila mga congressmen. May mga gusto pa siyang sabihin pero hindi niya masabi, kumbaga ma-all out. Hindi. Nag-request nga siya ng legislative immunity, nag-grant na. Bakit nag-i-invoke pa siya ng right against self-incrimination? Hindi ba nag-hold back yun? O naninigurado siya, sir, na protection muna bago ako magsalita. Malabo yung ganun. Walang good faith. Parang siguristang masyado. Ngayon, dahil nga nakapagpahayag siya, kasi di ba nung nauna pa pagdinig do sa ilalim ng dating chairmanship, Oo nga, may sinabi siyang 17 ba yun ng mga congressmen. Pero nakabitin doon Bakit 2022 hanggang 2025 lang yung binabanggit mo? Nangontrata ka mula noong 2016, even 2015. Bakit namimili ka lang ng 2022 hanggang 2025? So ang unang maiisip natin, lahat, may pinagtatakpan ka, selective yung ginawa mong pagpapahayag. Opo. Sir, test din po ba ng credibility and good faith nila na makiisa yung kung magsasauli o mag-o-offer silang magsauli ng pera ng bayan? Kasi sir, si Bryce Hernandez nagsauli na ng isang Genali, magsasauli pa raw po ng kasunod. Pero itong mga Diskaya, wala pong ganong offer, hindi ba? Tama si Senator Marcoleta, wala sa batas yun, yung Witness Protection Program, yung batas na sumasaklaw doon. Naka-enumerate naman doon wala talaga yung restitution. Pero siyempre sa evaluation naman ng DOJ, pwede lang isama yun. Dahil yun test ng good faith Tama kayo. Good faith, goodwill, na ikaw talaga, mayroon kang parang full, yung remorse mo, pagiging remorseful mo, parang wala ka ng iba pang hinihingi. Diba? Magpakita ka ng todo-todo na ikaw in good faith gusto mong pumasok sa Witness Protection Program. Sa punto na yon, sumasang-ayon ako kay Secretary Remulla. Maski hindi nga nakasaad sa batas, pero sa evaluation nila, bigyan natin sila ng leeway o yung discretion nila para mag-evaluate na isama nila yon. Ayun, opo. Sir, ako may mga itatanong lang po si Isa tungkol sa unprogrammed appropriations. Tapusin ko lang dito, sir, dun sa mga Diskaya at iba pang mga contractors na involved. Sir, pwede ba silang obligahin na tapusin yung mga proyekto na nakabitin nila? Kung halimbawa ghost, ipagawa sa kanila. Kung substandard, ipaayos sa kanila. At kung yung makakabawas ba ng kaso or paano po ang pwedeng gawin, sir, para magawa yung mga nabayaran na pong project, sir? Yeah, that will be part of good faith and goodwill. Kasi kung masasakdal sila at kasi remember, 5 years naman yung warranty, hindi ba? Opo. Kaya pwede silang makapagpakita ng goodwill. Tapusin nila yung mga substandard, ayusin nila yung substandard, tapusin nila yung mga ghost. O di parang nakikita doon, ina-admit mo lahat yung nagkulang ka at inaayos mo, makakadagdag yun sa kanilang kwalifikasyon o sa kanilang credibility para ma-admit sa Witness Protection Program. At their own expense, hindi po pwede makikisir ang gobyerno kasi inisahan nyo na yung gobyerno once. Huwag nyo nang obligahin pa yung gobyerno na tulungan pa kayo sa paggastos. Dapat sila lahat ang mag-ayos. Unless na isugal na sa casino. Patalo. Yun. Pero puputukan nga doon yung may lisensya Kaya nga di ba halos na high blood na si Sally Santos kasi hinaraman lisensya niya pagkatapos hindi pala ginawa. Pero equally responsible din po yung si Sally Santos, sir. Meron siyang ipapaliwanag pero nga di ba nagpahayag siya ng pagnanais na matanggap din sa program. Opo. So inclined kami na irekomenda siya. Dahil initiative na rin ni Secretary Remulla habang nagsasalita siya, parang kumontak yata si Secretary Remulla kay Senator JV. Ejercito. Naibulong sa akin na parang interesado siya na i-evaluate nila si Sally Santos. So sabi ko, sige, kung kay Secretary Remulla na nanggaling yung inisyatibo, di i-recommenda na natin. Dahil mismong open si Secretary Boying Remulla na makonsider si Sally Santos. So nasaan na po si Sally Santos ngayon, sir? Nasa DOJ na or under evaluation pa rin po? Under protective custody. Hindi naman siya na-contempt, hindi naman siya na-warrant kasi hindi naman siya evasive Opo. Todo nga. At meron siyang pinangahawakan kasi may binabasa sa kanyang cellphone o sa kanyang notes
habang hinahayag niya yung 457 million, pati mga petsa, kompleto siya eh. Opo, under protective custody po ng Senate sa ngayon. Oo, at nag-augment yata yung PSPG ng PNP para maproteksyonan siya. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero under protective custody siya. So si Henry Alcantara, kung kakanta, di-evaluate natin kung meron siyang sasabihin at kung maganda yung kanyang, hindi yung bitin, yung kanyang sasabihin at talagang hayagan. Sasabihin niya kung sino pa yung nag-uutos sa kanya, kung sino pa yung mga nabigyan niya. Dahil sa kanya, turo lahat ng ng BGC boys eh. At ako, naniniwala naman ako doon kasi hindi naman pwedeng gumalaw itong mga BGC boys nang wala siyang basbas man lang. Kasi remember, June lang siya naalis dyan eh. June 2025, nung ipinromote siya ni Bonoan na OIC Assistant Regional Director ng Region 4A. So mula nung 2018, nung nanumpa siya bilang District Engineer ng Bulacan, First District Engineering Office, mula noon siya yung District Engineer dun eh. Pero so hindi naman pwedeng gumalaw yung Assistant District Engineer, yung Project Engineer, yung Construction Engineer at mga accountant. Hindi pwedeng gumalaw nang wala siyang basbas. Kasi siya yung huling pipirma bago mag-release ng pera eh. Silang dalawa ni Bryce Hernandez. Opo. Ako naman, Senator Lacson, ano po yung balak gawin doon sa unprogrammed appropriations? Kasi na-mention yun yung nga source ng maraming flood control projects. Ano po yung balak? Lalo't ngayon, nasa gitna tayo ng pagtalakay sa panukalang 2026 national budget. Maganda yung rekomendasyon, yung suggestion ni Senator Gatchalian na tanggalin na yung unprogrammed appropriations. But maski wala yung unprogrammed appropriations, saan ba nagsisimula na dito? Sa insertion eh. Ang dapat ipagbawal, magkasundo kami, both houses, bawal yung mag-insert ng mga proyekto. Kasi ang pwedeng insert yung mga institutional. Halimbawa ako, meron na akong napag-usapan na namin ni Senator Sherwin ito. Yung budget ng AMLAC, pati yung mga maliliit na mga ahensya. Ang liliit ng budget nila eh. Yung AMLAC, nag-recommend daw sila sa NEP ng 333 million pesos. Maliit yung kumpara sa mga nawawalang pera, hindi ba? Tapos ang inapprove lang ng NEP at pumasok sa National Expenditure Program na pinadala sa Congress, nasa 162 million pesos lang yata. Basta 51%. So ang plano ko doon, i-restore kasi napakahalaga ng papel ng AMLAC sa nangyayari ngayon. Yung mga pag-freeze ng accounts, yung kanilang pag-monitor, di ba? 150 million transactions ang kanilang minomonitor kada taon daw. Napakarami nun. Kung kulang sila ng pasilidad, kulang sila ng yung digital system nila, kinukulang, kailangan balik yun. Yun, institutional. Kitang-kita, wala akong papakinabangan doon. Walang pwedeng makakuha ko ng 25% doon o kung ano man. Yun, dapat mapayagan namin yon sa mga insertions, pero other insertions, dapat alisin na yon. Hindi lang sa unprogrammed appropriations, kundi mismong insertions ng particular na mga infrastructure project. Kung pwede, wag na kami makialam doon. Doon nag-uugat eh. Kasi kung walang insertion na binaba doon sa Bulacan First District Engineering Office o kung saan man, Tarlac man ito, Pangasinan man ito, kung saan man, walang paglalaro ang pondo yung mga district engineering offices. Di ba? Saan sila kukuha ng pondo kung walang insertion? So sa akin, unahin na natin yung ugat. Unahin na natin yung, sabihin natin yung seed ng corruption na nanggagaling sa Kongreso mismo. Kasi pag inanalyze natin, sino ba nagpapasimuno ng corruption? Kongreso eh. Sa pamamagitan ng mga insertions eh. Na walang kapararakan eh. Daan bilyon ng insertion. Opo. Sir, isang tanong na lang po. Sa 2026 national budget, matatanggal na ho ba, sa ngayon po suggestion pa lang sir na tanggalin na yung unprogrammed appropriation, pero mangyayari na ho kaya yan sa 2026 budget sir? Sana mangyari kasi at least yung chairman mismo ng Finance Committee ang nagpapanukala, nagpo-propose. Ako susuportahan ko siya doon. Pipiliin lang namin kasi baka may mga tatamaan naman ng mga programa ng national government like yung halimbawa sa foreign assisted projects. Baka nangangailangan na augmentation yon. 'Di ba? May mga kasing yung mga big ticket projects na kung saan hindi ito pinamamahalaan ng district engineering offices o ng mga regional director.
central office mismo, baka naman maapektuhan yon. Yung mga big ticket like yung railway system, yung mga ganyan, pagka kinulang ng budget yon, saan nahuhugot ang Pangulo? Doon siya kumukuha sa special purpose fund na kung saan nandoon sa ilalim noon ang unprogrammed appropriations. Dapat lang hipitan ng DBM ang pagre-recommenda sa Pangulo ng paghugot ng pondo mula sa unprogrammed fund. Kasi dyan may panuntunan dyan i-remind ko ulit, no, yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, na pwede lang humugot ang Pangulo na galing sa unprogrammed appropriations kung merong excess revenue, yung BIR o yung collection at merong accompanying revenue measure. Tapos may approved loans. Ganun lang. Kung strictly lang masusunod yon, walang problema doon sa unprogrammed appropriations. Ang problema nga, naabuso, isipin mo huhugutin ng, ito nangyari ito sa nakaraang budget, especially sa 2025. 2023, isipin mo regular budget na, tatanggalin pa, ililipat pa sa program. Ano, tinatago nila? Doon kasi talagang sasawantalahin Anyway, sir, maraming salamat po sa mga information na ibinahagi ninyo at saka abangan po namin yung pagdinig ulit sa Tuesday. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Yan, salamat po. I-point out lang natin na yung iniimbestigahan ngayon, mga locally funded projects. Ibig sabihin ay locally funded, di ba? Kasi meron pong mga foreign assisted projects. Ito yung project halimbawa pagpapagawa ng mga railway system na popondohan ng gobyerno at may counterpart fund na inuutang. Pwedeng halimbawa sa South Korea, sa Japan, Asian Development Bank, World Bank. Hindi pa naimbestigahan yan. Wala pa yun sa iniimbestigahan ngayon. Doon sa hearing nung Thursday na point out na, teka, mukhang may mga ghost projects din dyan sa mga foreign assisted. Meron din. Oo, sinasabi na kinakailangan ding imbestigahan at ang nag-handle din mga taga DPWH. Actually, marami nga nagtatanong, parang nasentro kasi sa Bulacan, 'di ba? Yung kahit sa Kamara, yung sa House Infracom, Bulacan yung kasi doon sentro. Matindi, 30 yung nakita na ni Senator Lacson doon na ghost. Sabi ni Secretary, paano yung ibang mga lugar may mga ghost projects din naman diyan, sabi din ni Secretary Vince Dizon doon sa Senate hearing, nationwide. Iba't ibang bahagi ng bansa meron talaga, kaya talagang siguro tutumbukin yung Bulacan para meron tawag dito, para merong unahin muna mapanagot kasi ito yung klaro na may nakita na doon sa ibang lugar may nakikita na rin naman kagaya sa Mindoro, hindi ba? Pero siguro isa-isa hindi pwede. Nabubulunan tayo. Malulunod tayo doon sa nalulunod tayo doon sa information. Pero igit lang natin yung investigation po ng Senate Blue Ribbon Committee na House Infrastructure Committee